Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayun, mga kababayan. Ayan, welcome back, no? O, ayan. Araw na pala ng bare months ngayon, mga kababayan, ano? September 22 na. Bare months na, mga kababayan. O, nalalapit na naman ang Pasko. O, sa mga ninong at ninang dyan, ha? Huwag yung kakalimutan, yung mga inaanak nyo dyan. So, ito po, mga kababayan, sa unang bare months, no? Ng buwan nito, no? September 2. Nanalasa ang bagyong Enteng dito ngayon sa bansa natin, mga kababayan. Yun nga lang, mga kababayan, hinahanap po ng mga trolls si PBBM kung saan daw siya kasagsagan ng bagyong Enteng. Parang katulad din ng bagyong Karina, mga kababayan, ano? Kapag may dumaan na mga sakuna dito sa bansa, hinahanap nila si PBBM. Eh si PBBM nandito lang naman sa Pilipinas. Naghahanap ng solusyon para matulungan ang mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo o ng kalamidad. Hindi naman po umalis si BBM, hindi naman po pumunta ng Germany si PBBM. Hindi naman pumunta sa Germany si PBBM para lang manood ng concert. Mga kababayan, nandito lang po yan sa Pilipinas. Yung iba kasi dyan, hinahanap po si PBBM eh. Hindi ho nila nakikita. Paano kasi? Paano nila makikita? Nanonood daw sila doon lang sa mga fake news na balita. Hindi nila pinapanood kung saan po si PBBM. Kasi ayaw nila. Kasi pag nakita nila si PBBM nandito sa Pilipinas at tumutulong sa mga kababayan nating Pilipino, galit na galit yan sila. Pag wala rin si PBBM ginawa, galit na galit din sila. Wala papuntahan si PBBM. Kaya ang PBBM natin, nagtatrabaho na lang. Kaysa sumagot sa mga paninira nila, nagtatrabaho na lang ang ating mahal na Pangulo. Ayon dito, mga kababayan, PBBM ayaw nang abalahin pa ang NDRRMC sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Ito naman kasi, mga kababayan, kung abalahin pa yan ni PBBM, magpulong-pulong pa sila, mamaya may mga kababayan na natin na humingi ng tulong, so hindi na maasikaso ng ating NDRRMC para tulungan kasi nasa meeting sila. So ayon sa ating mahal na Pangulo, hindi na sila iniistorbo pa ni PBBM kasi siyempre kasagsagan ba naman ng bagyong Enteng hindi na muna magsasagawa ng situational briefing si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng bagyong Enteng. So ayan, hindi na muna sila istorbo ni PBBM. Siyempre po, mga kababayan, sila po ay nagtatrabaho ngayon. Alam naman natin, merong mga kababayan natin na ngayon ay lubog sa baha. So kailangan kasi talaga yan, mga kababayan, mamonitor ng NDRRMC, Kailangan mamonitor ang mga kababayan natin kung saang area ba, ay meron baha, mga kababayan. At yan ay hindi sila muna abalahin ng ating mahal na Pangulo. Sa ambos interview sa Malacanang, ipinaliwanag ng Pangulo na abala ngayon sa kanilang trabaho ang NDRRMC sa pagtugon sa epekto ng masamang panahon. Hinahanap yung ating mahal na Pangulo, di ba? Ayan, ang ating mahal na Pangulo. Di ba? Hinahanap kasi ng mga anti-Marcos to, ang ating mahal na Pangulo. At yung 5,500 flood control na hinahanap ng mga anti-Marcos na yan kay PBBM, alam nyo po, ang proyekto niyan, ipinagkatiwala yan ni PBBM sa DPWH. Ngayon, sinabi ni DPWH na ganun na karami ang nagawang proyekto sa flood control. Ngayon, binanggit ngayon ni PBBM dun sa SONA, mga kababayan. At siyempre, mga kababayan, yan ang report ng DPWH. Siyempre, yan ang i-report din ni PBBM sa taong bayan, mga kababayan. Hindi lang po dito sa Maynila ang flood control. Buong Pilipinas yan. Buong Pilipinas po, merong flood control na ipinagawa si PBBM. Hindi lang ho dito sa area ng Maynila. Hindi lang dito sa Luzon, kundi buong Pilipinas, mga kababayan. Tapos hahanapin nyo ang 5,500 flood control. Yung Davao naman na 57 billion na flood control, ano nangyari doon?
binaha pa rin naman dun ah. Oh, 'di ba? Ganun lang 'yan. Kasi nga kalikasan ho ang nagbigay niyan. Oh, kung kay BBM lang hindi niya papayagan na dumating yan ditong bagyo na 'yan. 'Di ba? Kaso wala eh. Kalikasan ho ang nagbigay yan. Nasa itaas na lang ang nakakaalam niyan. Oh. Ngayon kasalanan pa ni BBM na nagkaroon ng bagyo dito sa bansa natin. Ganun ba 'yon? Oh, ito pakinggan nyo po ha. Ambush interview po ito kay PBBM sa Malacanang mga kababayan. Baka hinahanap kasi ng mga ito si PBBM. Ayan oh. Ayan, pakinggan nyo. National agencies, local governments, and the general public. Well, pagka may ganito, meron na kaming standard operating procedure na sinusunod na natin. Well, the main element here is we are monitoring kung ano ba talaga ang weather situation. And of course, yung flooding. Pero so far, yung problema ay yung hangin, sa hangin. But unfortunately, pag tinitignan natin yung mga forecast, mas malakas dito sa Manila. Bago aakyat, tatawid ng Cagayan. Bago so, we are watching it. Ang tinitignan lang natin, sa eskwela, syempre iba, the LGUs also make the LGUs make their own decision with that, except if there is a region-wide assessment na hindi pwedeng sa trabaho naman, ang tinitignan lang namin ay makapunta yung mga empleyado natin makapasok at makauwi. Kasi pag mahirap ang mass natin sila dun sa so that's what we are watching now. And we're prepared for the aftermath of all of this, as usual, and forward placement na tayo ng mga pangangailangan. We will just have to wait for the weather to see what it will do. Hopefully, umiwas sa atin, but even if it does not, we have all the elements in place to support the people na magiging mahihirapan dahil so we are just watching it and we are trying to adjust. We leave a lot of the decision making to the LGUs and to the regional offices because may iba sitwasyon. So, but as we go on to the rest of the day, we will see. We will try to give the bulletin as early as possible for work and school tomorrow. Ang instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok na pasok. Para makapag-adjust sa kanila. Tulungin niyo ba yung DRMC today? I'm sorry? Are you going to meet with the No, they're NRMC? working. Alam mo, that's always my policy. Hindi ko, pagka nasa gitna ng crisis, hindi ko sila tinatawag, nagtatrabaho sila. Besides, wala naman, they keep reporting naman to me. At yung sa specific areas, doon na naman ang papago. As a whole, nationwide, region-wide, island-wide, manuman ang area na affected, that's we are monitoring and we will give advisories as quickly as possible. So doon kami papasok sa national, that's why we come in and make the advisories as to whether or not may pasok sa eskwela, may pasok sa trabaho. Alright? Alright, thank you. So yun po mga kababayan, ha? Yung iba kasi dyan, hinahanap nila si PBBM. Kung saan daw si PBBM, ano na daw ginagawa ni PBBM. So, ayun na po mga kababayan, ha? Gumagawa kagad ng aksyon ng ating mahal na Pangulo. Gumagawa kagad ng paraan kung paano niya matutulungan ang mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Enteng. Andyan yung ano niya, ayon siya sa gobyerno, DSWD. Malamang, nutusan na rin yan ni PBBM ngayon na mamahagi ng tulong, ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. Diba? Ganyan ang action kagad ng ating mahal na Pangulo. Subalit ng iba kasi, hindi ho yan nakikita. Kasi ang nakikita lang ho nila, talagang gusto nila sirain si PBBM para pabagsakin. Yun po mga kababayan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. God bless po.